ng buong kawan. Kailangan ingatan din natin yung sarili natin. Baka tayo matisod, mga kapatid. At ang kawan po natin, ng kawan na ito ay ang Iglesia ng Diyos na binili niya sa kanyang sariling ito. Yan, mga minamahal na kapatid, ang kalagahan upang kinakailangan na pangalagaan po natin itong lugar. Ating Panginoon Kristo na napupo upang tayo'y tuluyan malinis, mga kapatid, sapagkat ito'y napakalaga at ganun din. Mag-ingat tayo upang sa magkaganon tayo mga kapatid, magtatagumpay tayo upang makatulong mo natin ang kanyang pangako ng ating Panginoon, buhay na walang hanggan. At yan mga kapatid, ang ibig ipakahulugan po sa atin itong pag-apat na wika ng ating Panginoon Kristo at hanggang dito na lang ang ating may paglilingkod. Salamat at magandang hapon ulit sa inyo. Ang ating pong narinig, ang pang-apat na wika, nawilin na natin Panginoon Kristo na ipinaglingkod ng ating kapatid na si kapatid na Romeo Peralta, na lang mga kapatid na naunawaan ng bawat isa po natin kung gaano mahalaga yung pang-apat na wika na winika ng ating Panginoon. Kaya dadalo lang po tayo sa panilang wika na winika ng ating Panginoon Kristo na ito po ipaglilingkod na isa po natin kapatid, ang kapatid po natin, Marcelino Islam. Yeah.
ating Panginoon Isus na ating tagapagalitan. Bumabati po sa inyo mga magulang mga kapatid namin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po, narito na naman tayo upang taliwain ang mga kaagam na nabit ng ating Panginoon Isus noong siya nakabalibay sa Panginoon na ang limang wika na nasabi ng ating Panginoon Isus ay lalo po masahin po sa inyo dito po sa Juan 19:22 na rin po. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan ay sinabi, mauupaw ang ulit. Ang panglimang wika na sinabi ng ating Panginoon, mahal na kapatid ay nauupaw ang ulit. Dahil sa kahirapan, dahil sa marusa sa kanya sa panahon yun. Dahil ika na sa layo o sa mga mabigat na pinasanya at hindi gano'n. Sa panahon ng siya hanggang sa mga natin sa mundo na siya pagpapakuan sa kanya. Doon nasambit na niya dahil sa kanyang kahirapan. Nasambit niya na siya ay nauupaw. Kaya na ang katanungan natin, anong ang kahulugan ng sinabi ng Panginoon Isus na siya ay nauupaw at ano ang kanyang kinauupawan? Basahin po natin malamagulan ng kapatid dito sa Matthew 25, 35 na rin po. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinagod, ako'y naging taga-ibang bayan at inyong akong pinatuloy. Bakit ganito? Bakit nung sinabi pa, bakit sinabi pa ng aking Panginoon Isus na siya'y nauuhaw? Samantalang sinabi niya ng dito na siya'y pinainom, pinakain. Bakit sinabi pa niya siya'y nauuhaw? Ay ibig ipakahulugan ng ating mga kapatid. Kasi ay dapat makita sa mga tunay na tumambas ng mga salita ng Diyos. Dito po, ituloy po natin dito rin po. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi niyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi niyo ako pinatuloy. Buwan at hindi ako pinaramtan. May sakit na nasa bilangguan at hindi ako pinaraw. Bakit ganito naman malamang? Ang sabi ng ating Panginoon Isus, samantalang nungkunan, siya'y pinaramtan. Ganun sa pangalawang pagsabi niya, hindi na naman daw siya, nauhaw hindi siya pinakain o pinainom. Anong ibig pakahulugan sa atin? Ituloy ko natin. Nang sa ganun, sumagot ang mga alagad sa kanyang kapagsabi niya ng ganito. Ito po. Kung magkagaling sila na may sumagot na nagsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakita ang nagutom o naupaw? O isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit? O nasa bilangguan at hindi ka namin pinagpinturan? Sumagot ang mga alagad sa amin. O sumagot ang mga tao na doon sa kanya. Na kailan ka namin nakita ng utong naupaw? Ano ang ibig pakahulugan sa ating mga